Hi guys! Gawa tayo ng cheese sticks with basil. So, ito yung aking mozzarella. So, hiwain lang natin itong ating mozzarella. So, slice lang natin ito. So, ganyan lang siya kalalaki. Lagyan natin dun sa ating plate. Just like so. So, yan. Hiwain lang natin hanggang lahat ng ating cheese ay mahiwa natin. Yung wrapper na pin-repair ko is 18 pieces. So, 18 pieces na ganito yung ating hihiwain. Ito na yung nahiwa natin na cheese. Now, itong ating basil, lalagyan natin siya ng herb. Itong basil, gagawin natin is hihiwain natin siya ng maliliit. So, usually gagawin natin is patong-patungin lang natin itong leaves ng ating basil. Ganyan. Then, roll nyo lang siya. Yan. And after which, hiwain natin siya. Bango. Kaya natin lalagyan ng basil yung ating cheese stick para mas ma-enhance yung flavor at saka meron siyang added flavor dun sa ating cheese stick. Hindi basta cheese na pinirito lang. So, lagyan natin ng twist. Then, lagyan natin ito dito. Now, babalutin natin yung ating hiniwa na cheese. Nag-prepare ako dito ng cornstarch slurry. Ano lang ito, cornstarch and water. Minix ko lang siya para ito yung pangsisil natin doon sa edges noong ating irarap na cheese. Then, meron ako ditong lumpia wrapper. Kinatkot siya ng into half. Ito yung ginagamit ko. So, tara. I-wrap na natin yung ating cheese stick. So, meron tayo itong lumpia wrapper. Lagyan natin yung stick ng ating cheese. Lagyan natin on the side yung ating slurry. Ito yung ating herb. Not too much. Lagyan lang tayo ng kaunti. Para magkaroon lang siya ng flavor ba pag kinain natin. Ganyan. Make sure na nakasil yung edges kasi pag pinirito natin para hindi sumabog or mag-burst or lumabas yung cheese while piniprito natin siya. Then, kuha tayo ng cornstarch slurry. Then, natin dyan. So, yan. So, ulitin lang natin yung process hanggang lahat ng ating cheese stick is ma-wrap na natin. Okay, so ulit lang. Lagay ng herb. Wrap. Then, cornstarch slurry. So, wrap lang natin to. Then, balik tayo later kapag ipiprito na natin. Ito na yung ating na-wrap na cheese sticks with basil.
Now, piprituhin natin siya. Hindi ko siya lulutuin lahat kasi hindi natin mauubos. Magluluto lang tayo ng enough para matry natin. And then, the rest is ipoprosen ko na lang. And whenever kailangan siyang, or gusto kong kumain ng cheese stick, at least kukunin na lang sa freezer and lulutuin natin. So, pinainit na natin ang ating pan. Lagyan natin ng cooking oil. Pag mainit na yung mantika, lalagay natin yung ating piprituhin na cheese sticks. Yan, mainit na yung mantika. I-fry na natin yung ating cheese sticks. So, 5 pieces lang yung lulutuin natin. Then, the rest, lalagay ko siya sa fridge. So, keep an eye kasi mabilis lang siyang maluto. Ayan, para hindi masunog. Meron ako ditong paper towel. Lagay natin dito yung naluto. Meron ako ditong Danes na herb and garlic mayo. Instead na mag-prepare, ito na lang yung gagamitin natin na dipping sauce para doon sa ating cheese sticks. I-try na natin.